Asawa, nakauwi na ako. Asawa, nandito ka pala. Asawa, bakit ngayon ka pa naghuhugas ng pinggan? Nagkamali ka. Hindi ako ang asawa mo. Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Ako ang bagong katulong na kinuha ni Mrs. Katulong. Katulong na nakaganyan ang suot. Ano ang ginagawa ninyo? Mrs. Kanina po ako'y napagkamala ni Ginoo na kayo. Wala po kaming ginagawa. Talaga? Siyempre asawa, akala ko ikaw ang naghuhugas ng pinggan. Pero nung lumapit ako, iba pala. Napala, may katulong na tayo. Bakit hindi ko alam? Si Kian ay malayong kamag-anak ko. Hindi makahanap ng trabaho. Kaya dito na lang muna nagkatulong. Ah, ganun ba? Akala ko may magnanakaw sa bahay. Sige na. Amoy alak ka. Magpahinga ka na kung wala naman gagawin. Ginoong Chu, gusto mo bang kumain ng kahit ano? Hindi na. Anong pampaganda gamit mo? Ang lambot ng kamay mo ngayon. Suji, bakit ka kumuha? Nang ganito kabata at magandang dalaga para maging katulong sa bahay. Gabi na nakaganyan pa ang suot. Hindi ba't ako'y matutukso? Siya Olu, ano ng problema? Siya Olu, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Bakit mo pinatay ang pinto? Ginong Chu. Bumili po ako ng bagong damit. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo. Nagustuhan mo ba? Amoy gatas pa po ito. Liulu, ano ba yung iniisip mo? Akala mo ba ako'y boss na makikipagrelasyon sa empleyado? Ginong Chu. Pero sabi po nila, kayo po at ang misis ninyo ay matagal nang hindi. Tama na. Kung magpapatuloy ka pa, umalis ka na sa trabaho mo. Masaya ang pagsasama namin ng asawa ko. Hindi ko hayaang may manghimasok na ibang tao. Chu, kailan mo gustong makita? Suotin ko ito, tapos tawagan mo na lang ako. Amoy gatas. Ngayon kaysa, hindi magtrabaho ng maayos. Ano ba ang nasa isip nila? Magsisimula na ang meeting ng boss. Hindi ganoon ang iniisip mo. Wala akong nakita. Bakit ko dinala ito? Sino yan? Gabi na, sino pa kundi ako? Mahal, hindi yan ang ibig kong sabihin. Mahal, anong tinitingnan mo? Tinitignan ko kung may tinatago ka. Ano ka ba? Matagal na tayo. Paano ko magagawa yon? Kung ayaw mong maniwala, halika't maghanap ka. Sige na, biro lang, wag kang mag-alala. Tulog na. Gusto ko lang sabihin sa'yo, may mahalagang proyekto ako sa mga susunod na araw. Baka hindi ako madalas umuwi. Ikaw na lang ni Kian ang maiiwan sa bahay. Magaling siyang magluto, sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Pwede mo siyang sabihan. Ano? Kami lang dalawa ni Kian sa bahay.
Bakit? Parang excited ka? Hindi, naiisip ko lang matagal kitang hindi makikita. Kung gusto mo, Huwag kang mag-aksaya ng oras, abala ako. Hoy, kamusta? Huwag kang mag-alala, hindi naghinala si Chochen. Bigla na lang may dumating na maganda't batang babae sa bahay. Anong magagawa na matandang yun? Masaya na yun. Bakit? Gusto mo rin ng bata. Mahal, ano ba yan? IBA ako sa ibang lalaki. Gusto ko ang tulad mong mature. Basta makakalap tayo ng ebidensya ng pagtataksil ni Chachen. Makukuha natin ang kumpanya niya at mapapaalis natin siyang walang dala. Buti naman at marunong kang magsalita. Bigyan mo ng pagkakataon na magkasama sina yung Kian at Chachen. Lagi. At saka, pag nasa bahay siya, huwag masyadong magdamit. Hindi ako naniniwala na hindi mahuhuli sa bitag ang walang kwentang si Chachen. Huwag kang mag-alala. Ang mga damit ni Yun Kian, binili ko na para sa kanya. Damit? Bahay. Ito lang ang isusuot mo. Enretsu, itong mga damit. Ang ikli naman ito. Kapag sinabing isuot, isuot. Ang dami mong sinasabi. Ang laki ng sinasahod mo sa akin. Hindi mo ba kayang gawin ang simpleng bagay na ito? Kian. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Kung susundin mo ang gusto ko, tutulungan ko ang tatay mo. Babayaran ko ang gastos sa operasyon, okay? Enretsu, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Enretsu, nakauwi na po kayo. sino ang nagpasuot sa iyo ng ganyan? Si Ateksu po ang nagpasuot sa akin ito. Si Ateksu pinasuot ang katulong ng ganyan. Sinusubukan ba niya ako? Sabi ni Ateksu, hindi siya uwi ngayong gabi. Tayo lang dalawa ang kakain ng hapunan. Ito. Ikaw ang gumawa ng mga ito. Noong bata pa ako, mahirap lang kami. Nagtatrabaho sa ibang lugar ang mga magulang ko, kaya ako ang nagluluto sa bahay. Ako ang gumagawa ng pagkain. Chu. Mainit-init pa ang sabaw, inumin mo na. CJ. Upuan mo na rin at kumain ka. Ano, hindi mo ba gusto ang luto ko? Wala, medyo walang gana kumain lately. Pero, hindi mo na kailangang tawagin akong Chu. Kuya na lang. CJ. Kuya Chu. Sige, may gagawin pa ako. Ikaw na bahala dyan. Kuya Chu. Para kay Papa. Kailangan mong lumaban, Kian. Normal na lalaki ako, araw-araw may ganitong tukso. Paano ako makakatiis? Pero kahit ano pa ang mangyari, hindi ako dapat. Tingnan natin kung kailan. Kausapin ko na lang siya ng maayos. Pwede kang maging yaya, pero huwag mong isipin na magiging amo ka. Enretsu, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Gusto kita. Na lumandi sa asawa ko. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa mukha mo. Hindi kita. Babayaran ng 80,000 isang buwan para maging yaya sa bahay ko.
Pero, Lireksu, Yun Kian. Alam kong galing ka sa probinsya. Pero kahit sa ciudad, walang magbabayad ng 80,000 isang buwan para sa isang yaya. Sa tingin ko, nung pumunta ka dito, alam mo na, ang dapat mong gawin. Basta, ti magtagumpay kang malandi si Chuchen. At makunan ng litrato at video. Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Sa panahong iyon, makakabayad ka na. pero, Kian. Lumapit ka. Kian. Isipin mo ang tatay mo. Naghirap siyang mag-isa para mapalaki ka. Hindi madali, di ba? Ngayong gabi, matagal akong uwi para bigyan ka. At si Chuchen ng pagkakataong magkasama kayong dalawa. Nga pala. Yung gatas sa ref, nilagyan ko na ng gamot. Basta't mapainom Montag si Chuchen. Ang mga susunod na pangyayari ay magiging madali na lang. Yun Kian. Isipin mong mabuti kung hindi mo gagawin ito. Maraming ibang gagawa, pero pagdating ng panahon, yung tatay mong may sakit, ano ang mangyayari sa kanya? Lireksu, huwag kang humanap ng iba. Gagawin ko. Kian. Kaya mo ito. Wala kang hindi kayang gawin. Yan, ikaw. Kuya Chu. Pasensya na. Kuya Chu. Sabi ni Ate Xu, busy ka sa trabaho, kaya pinapainit ko. Ang gatas mo gabi-gabi. Ipinainit ko ang gatas. Inilagay ko na sa tabi ng kama mo. Huwag kang magbiro. Hindi naman ako pinapansin ni Suji ng ganyan. Ikaw ang nag-init ng gatas na to, di ba? Hindi itong gatas. Talagang inihanda ito ni Ate Xu ng maaga. Sige, ilagay mo na lang dito. Anong nangyari Kian? May iba ka pang sasabihin? Gusto ko lang hintayin na inumin mo muna tapos. Kukunin ko na yung baso. Pero ayaw ko pang uminom ngayon eh. Kian. Isipin Montag naman ang tatay mo. Kuya Chu, uminom ka lang ng isang subo, please. Kian, bakit ang bilis mo? Napainumin ako ng gatas na to. Baka naman. May problema tong gatas. Baka naman. May problema tong gatas. Hindi. Ako na lang, Kuya Chu. Pasensya na Kian. Hindi ko kasi napansin kanina. Okay lang. Inumin mo na tong gatas. Ang iko naman, no. Si Yun Kian na isang dalagita. Paano naman siya maglalagay ng kung ano sa gatas? Kung sakaling manilagay man siya. Siya rin ang talo. Sige, inumin ko na. Okay na ba? Sakto, may sasabihin ako sa'yo. Upo ka. Hindi ba't sinabi ni Lireksu na maihinalo sa gatas? Bakit parang walang epekto kay Kuya Chu? Kuya Chu, ano nang sasabihin mo? Kian. Bakit biglang ang init? Kuya Chu. Ano nangyari sa'yo? Wala. Kian. Alam ni Kuya Chu na may gusto ka sa kanya. Kuya Chu, Pero kailangan mong maintindihan may pamilya na ako. Kaya imposible to. Sana ayusin mo ang sarili mo. maganda ba ang relasyon ninyo? Kilala ko si Suji ng mahigit 10 taon na.
Ano sa palagay mo? Kuya Chu. Nagbabago ang puso ng tao, masyado mong iniisip na mabuti siya. Ako ang mag-aakit sa iyo. Pero ako ang iyong mabuting asawa. Kian. Huwag kang ganyan, Kuya Chu. Kian. Bitawan mo ako. Kian. Ikaw, bakit ka nasa kama ko? Kuya Chu, Kian, huwag kang mag-alala. ako. Sabihin mo, ano ang nangyari kagabi? Kuya Chu, huwag kang ganyan. Kuya Chu. Ano ang nangyari sa iyo? Okay lang, nahilo lang siya. Yung Kian, siguraduhin mo ang desisyon mo. Kung hindi mo ito gagawin, maraming ibang gagawa. Kuya Chu, pasensya na. Sabihin mo na, nababaliw na ako sa kakaisip. Kuya Chu, talagang hindi mo naalala kung ano ang nangyari kagabi. So ibig mong sabihin, kagabi tayo ay... Kian, huwag kang mag-alala kung talagang may nagawa ako sa'yo. Sisiguraduhin kong pananagutan ko ito. Hindi kita pinipilit. Alam ko. Pero Kian, pwede bang lumabas ka muna? Hayaan mo akong mag-isip mag-isa. CJ, Ano talaga ang nangyari kagabi? Maganda ang pahinga mo kagabi, di ba? Reksu. Nakuha mo ba ang mga litrato? Grass, si Miss Chu ay mabuting tao, ikaw. Yun Kian. Gawin mo ang dapat mong gawin, ang iba ay. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Gusto ka ulang malaman. Kung nakuha na ang litrato. Mabait si Chuchen, alam ka o. Pero dapat mong malaman. Kung sino ang magbibigay ng pera sa iyo. Zeno B.A. Ang makakapagpaligtas sa operasyon ng tatay mo. Ang hiniling mo sa akin, nagawa ko na. Pwede na ba akong umalis? Sa kasamaang palad, hindi pa. Bakit? Kian, huwag kang mag-alala. Ang dahilan ko sa pagsasabi nito ay dahil tingnan mo. Alam kong first time mo itong gawin, kaya malabo ang mga litrato. Mga litratong ganito ay hindi makikilala kung sino-sino, wala rin itong silbi sa akin. Pero, ako, Kian, alam ka o ang inisip Montag. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakakilala ko kay Chachen, hindi pa siya maghihinala ngayon. Kaya marami ka pang oras. Bukod pa riyan, ipapabayad ko muna ang ospital ng tatay mo. Kapag tapos na talaga ang trabaho mo, agad ko siyang ipapaopera, okay? Mrs., sana tuparin mo ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na ang ospital para ipabayad ang ospital. Sige, magluto ka ng almusal, may lakad pa ako.
Hello, mahal. Natapos na ba ang trabaho? Hindi pa. Masyadong kinabahan si yung Kian. Malabo ang mga litrato kahapon. Halos walang zebi. Kailangan mong bilisan, Chuchen. Kahit hindi siya nag-ingat sa posisyon niya. Hindi mahina ang pag-ingat. Sige, alam ka una. Kapag natapos ko ito. Pagkakazalan muntag ako, di ba? Kapag natapos ko ito. Pagkakazalan muntag ako, di ba? Ganun pala. Ito pala ang tunay niyang layunin. Sinabi kong pakakasalan kita, at gagawin ko talaga. Palam. Kanino ka tumatawag? Abala ako sa negosyo. Zhao Kai. Kailan tayo magpapakasal? Lumalaki na ang tiyan ko araw-araw. Kung hindi tayo magpapakasal, tiyak na tsismisan tayo ng mga tao. At palagi akong kinukulit ng pamilya ko. Bobby, huwag kang mag-alala. Abala ako ngayon sa isang malaking proyekto. Kapag natapos ko na ito, makukuha ko ang malaking halaga ng pera at pagdating ng panahon, iyak na gagawin ko ang pinakamagarbong kasal para sa iyo. Hindi umuwi si Suji buong gabi. Sabi ng misis, may research pa siyang kailangang tapusin kaya nauna na siyang umalis. Kuya Chu. Sabi nila, masarap talaga ang mga siomai na ito. Tikman mo. CJ. Pasensya na, pasensya na. Ginoong Chu. Pasensya na, pero para sa ama ko, kailangan kong gawin ito. Ako na ang bahala. Kuya Chu, labhan ko na ang damit mo. Huwag na. Kian. Hindi mo kailangan labhan ang damit na ito. Sakto, wala si Suji ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Umupo ka. Misunderstanding lang ang nangyari kagabi. May 500,000 pesos sa card na ito. Pero ito ay tanda ng aking pagmamahal, huwag kang mag-alala. Hindi kita pinapaalis pero sakto lang na nasa bahay ka. Hindi rin maganda ang suot mo, pwede mong gamitin ang card na ito. Para bumili ng mga damit. Kuya Chu, alam ko ang ibig mong sabihin, ayaw ko ng pera mo. Ang nangyari kagabi, hindi ko sasabihin sa iba. Pasensya na Kian. Alam kong masakit ang sasabihin ko. Pero alam mo naman na may pamilya na ako. Kaya hindi tayo pwede. Kung maayos ko ang lahat. Pagkakazalan muntag ako, di ba? Kuya Chu, parang mahal na mahal mo si Suji. Kuya Chu, parang mahal na mahal mo si Suji. Kilala ko si Suji mula pa noong kolehiyo. Pagkatapos ng kolehiyo, nagnegosyo ako. Siya naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Nitong mga nakaraang taon dahil sa trabaho. Nagkahiwalay na kami ng kwarto pero maayos pa rin ang relasyon namin. Kuya Chu. Alam mo ba na ang babaeng minamahal mo? Sinadya kong akitin ka. Gusto niyang palabasin kang walang dala. Kian, alam kong kamag-anak mo si Suji. Kaya imposibleng may mangyari sa atin. Kung hindi, ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa'yo? Kung tayo talaga ang magkatuluyan. Hindi ka na makakataas ng ulo habang buhay. Kuya Chu, mabuting tao ka, pero para kay tatay. Kailangan kong ipagkanulo ka. Kian, ano ba ito? Kuya Chu, ayaw ko ng pera mo. Hindi mo kailangang panagutan ako. Gusto ko lang na manatili ako sa bahay. Sapat na sa akin ang makita ka araw-araw. Kian, bata ka pa. Bakit mo pa kailangang gawin ito? Kuya Chu, sasagutin ko lang ang tawag. Misyon, pasensya na, pero hindi namin. Mapigilan ang tatay mo,
Kailan ka pupunta? Pabayaran ang hospital bills. Hospital bills, hindi ba nabayaran na iyon? Miss yun, ang sinasabi mo. Kung may nagbayad na, hindi sana umalis ang tatay mo. Hindi na sana kita tatawagan, di ba? Ano ang nangyayari, Kian? Ako, Kian, huwag kang magpanik, dahan-dahan lang. Ano ang nangyari? may sakit ang tatay ko, pero wala akong pera para sa treatment. Hindi ko alam ang gagawin. Tapos tumakas siya mula sa ospital. So ang sinasabi mo, hindi kayang bayaran ng tatay mo ang hospital bills kaya tumakas. Ngayon ang ospital ay hinihingi ang bayad. Eh, Kamag-anak mo si Tsuji, bakit hindi niya maitulong? Kahit konting pera lang. Si J. Kung pera lang ang solusyon, hindi ito malaking problema. Sakto, wala namang ganap sa opisina ngayon. Samahan kita, pauwiin natin si Tito sa ospital. Tungkol sa hospital bills o surgery man, ako na at si Ate Xu ang bahala. naku Kuya Chu, nahihiya ako. Tigil mo yan, buhay ang nakataya. Ayaw mo namang may mangyari sa tatay mo, di ba? Umupo ka sa harap. May isang dress dito para sana kay Ate Xu. Mukhang pareho kayo ng sukat, subukan mo na. Dito ba magpapalit? Habang walang tao, bilisan mo. Hindi kita titingnan, promise. Pero, Ayaw mo rin namang makita ka ng tatay mo na ganito ang suot mo, di ba? CJ, Naku, grabe. Tanghali na nagkakagulo pa sa subdivision. Kuya Chu, tapos na ako magpalit. Sige, alis na tayo. Nazen kauna es ayo yung pics, grabe talaga. Pero dapat dagdagan mo bayad ko, ha? Baby, sabi Montag PA mahal na mahal ka ni Chuchen. Tingnan mo, ilang araw pa lang, hindi na nakatiis. Ang haling tapa. Sa loob ng kotse naghubad na. Chuchen, gago ka. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Akala ko ba, hindi mo ako kayang ipagkanulo? Kaya nga sinasabi ko, dapat nasa kamay mo ang kontrol. Para mapilitan siyang umalis ng walang dala. Tulad niya, hindi karapat-dapat. Sa buhay na meron siya ngayon. Tay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Sabi ng doktor, tumakas ka raw sa ospital. Ano ba talaga gusto mo? Ayaw mo na magpagamot? Ayoko na. Anong sinasabi mo? Kian. Alam kong mabuti kang anak. Alam mo naman ang sitwasyon natin, nitong mga nakaraang taon. Ako ang pabigat sa'yo. Ayoko nang ganito. Ang sakit ko, parang balon na walang laman. Kahit gaano kalaki ang gastos, sayang lang. Huwag mo na akong intindihin, hayaan mo na lang ako. Tay, Tito, yung panggamot mo, ako na ang bahala. Ano? Gago ka ba? Alam mo ba kung anong sakit meron ako? Libo-libo ang gastos ko sa chemotherapy, operasyon, at confinement kada taon. Kung gusto mong gumaling talaga, kailangan ng daan-daang libo. Minsan umaabot pa ng milyon, hindi biro yun. Hindi problema sa akin ang pera.
Kahit daan-daang libo o milyon pa yan, walang problema. Ano ang trabaho Montag? Tatay. Ito ang boss ko. Boss, lalo na hindi pwede, Kian. Huwag kang maniwala sa mga mayayaman, lahat sila masama ang ugali. Walang libre sa mundo, kapag tinanggap mo ang malaking tulong niya. Hindi mo alam kung ano ang ipapagawa sa iyo. Tito, nagkakamali ka actually. Kami ni Kian ay nagkakarelasyon. Ano? Kaya tito, ikaw ay parang magulang ko na rin kaya ang pagpapagamot ko sa'yo ay natural lang. Kian, totoo ba ang sinasabi niya? Tatay. Ang sinabi ni Chuj ay totoo lahat. Yun Kian, mahirap man tayo pero may dignidad tayo. Paano mo nagawang maging kabit niya? Wala akong ginawa. Kung wala, patunayan ninyong dalawa sa akin. Tito, ano ang gusto mong patunayan namin para maniwala ka? Ngayong gabi. Huwag kayong umalis pareho. Dito kayo matulog sa lumang bahay na ito. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Hoy Kian, tito, kung kami ngayong gabi ay dito matutulog, bukas ay pupunta ka na sa ospital. Para magpagamot na. Walang problema. Sige, dito na kami matutulog basta. Matagal na rin hindi umuwi si Kian, di ba? Sige, kayong dalawa dito muna. Ayusin ko ang kwarto para sa inyo. Chuji. Pasensya na ang tatay ko. Kian, hindi ko sinasadyang abusuhin ka, Chuje. Kung hindi natin sasabihin ito, hindi siya susunod. Para magpagamot sa ospital, ganito na lang. Pagkatapos ng operasyon, na lang natin siya ipaliwanag. Salamat. Tapos na ang kwarto. Tatay. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo inilabas? Lahat ng damit ko. Gaano nakatagal hindi mo sinusuot ito? Amag na sa kabinet. Dadalhin ko ito para labhan at patuyuin. Sa gabi na ito, saan ka pupunta para patuyuin? Huwag kang makialam. Kuya Chu. Pasensya na. Ngayong gabi, ako na ang sahig ang tulugan. Siguradong hindi kita maabala. Ano ka ba? Paano mo papayagang isang babae ang sahig ang tulugan? Ako na lang ang sasahig. Hindi pwede dahil sa akin ka lang naman napunta dito. Kung ipapasa mo pa sa akin ang sahig, sobrang sama ko naman. Tama na ang drama, magpahinga ka na. Gusto mo pa akong lokohin, pero itong si Chu, kahit medyo matanda na. Kaiser kay Kian. Mukha namang mabait. Kung ngayong gabi, mapipilitan silang magkatuluyan. Papa. Ikaw, ano nang nangyari? Papa, ito. Matanda na, hindi na magaling. Okay ka lang. Huwag kang makialam, ako na ang bahala. Kami na lang ang mag-aayos, okay na yan. Salamat na lang, Xiao Chu. Kukuha ako ng tubig para sa inyong dalawa. Okay lang ba to? Okay, Ling. Salamat, Kuya Chu. Ano ka ba? Pasensya na, nanginginig kasi ang kamay ko. Papa, sinadya mo ba yan? Ako. Okay lang, tito. Magpapalit lang kami ng damit. Nga, malamig na, baka magkasakit ka. Magpaligo ka na at magpalit ng damit, bilis. Anong nangyari? Ano? Kanina, lahat ng damit mo ang kinuha ng papa mo. Hindi naman ako madalas magpalit ng damit sa bahay. May ilan lang akong damit, sapat na iyon.
Mukhang gustong pilitin ng papa mo na magkatuluyan tayo. Kuya Chu, pasensya na, hindi ko inaasahan. Nagagawin ito ng papa ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Kung talagang hindi pwede, kumot na lang ang gagamitin ko. Kung magkakasakit ka bukas, sino ang gagawa ng gawaing bahay? Pero, Sige na, may mga bagong damit ako sa kotse. Kukunin ko, maligo ka na lang at magpalit ng damit. CJ, Kian, bakit umalis si Xiao Chu? tatay. Yung tubig kanina, sinadya mo yun, di ba? Hoy, ang kulit mo. Anong sinasabi mo? Wala akong time para sa ganyan. Tatay, gusto mo lang ipagtagpo kami ni Kuya Chu, di ba? Kailangan ba talaga ganyan? Paano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa akin? Anak, para sa ikabubuti mo lang ito. Si Xiao Chu ay mas matanda sa iyo ng ilang taon. Pero kita ko naman, maasahan siya. Tsaka, taga-syudad pa, mahirap na makahanap ng ganyang lalaki ngayon. Tsaka, kung wala kayong relasyon, paano ko gagamitin ang pera niya para sa gamutan? Tatay, Kahit anong gawin mo, ngayong gabi, kailangan mong mapasagot siya. Kung hindi, hindi ako pupunta sa ospital. ikaw, M. Reksu. Kasama Montag kay Azi Chuchen? M. Reksu. Ako, Ikaf. Gusto mo bang pumalit sa akin? M. Reksu, wala po akong ganong intensyon. Bakit hindi mo sabihin kung nasaan kayo ngayon? Nasa bahay ko po. Ilang araw pa lang, nailigaw mo na si Chochen. Papunta sa bahay mo. M. Reksu. Sige, hindi ko napapakialaman kung anong ginagawa nyo. Basta huwag mong kalimutan ang pinagagawa ko sa'yo. Bukas, gusto kong makita ang mga litreto. At video mo kasama si Chochen, baby. Ang lakas mo talaga. Litrato at video. Ano, naiinggit ka? Wala akong dapat kainggitan. Okay. Pagod na ako sa magdamag, maligo na tayo at kumain. Chachen. Kailangan mong maging matatag. Kahit bata at maganda si yung Kian. Huwag mong gagawin ang hindi dapat. Lalo na huwag mong sasaktan si Suji. Dahil nariyan na siya para sa'yo noong wala ka pa. Anong gusto mong kainin mamaya? Gusto ka yung kinainan natin last time. Pa sa akin, hindi masarap doon eh. Pero gusto ko talaga doon. Segis, susunod na lang ako sa'yo. Hoy, Boss, nakita ka o si Mrs. nakita mo na, hindi nakita mo. Hindi mo ba siya binati? Pero, nakita ko si Mrs. kasama ng ibang lalaki na galing sa hotel. Ano ang sinasabi mo? Nakita ko mismo, si Mrs. at isa pang lalaki. Na-check-in sa hotel. Hindi ako nagkakamali. May kuha pa ako ng litrato. Boss, nandiyan ka PABA? Ipadala mo sa akin ang litrato. Sige. Suji. Ikaw talaga. Boss, gusto mo bang umakyat ako ngayon para harangin sila? Huwag. Huwag mong ipahalata na nakita mo sila. Alamin mo kung sino ang lalaking yon. Gets ka o? Wala ako ngayon sa Jianghai City. Hintayin mo akong umuwi para asikasuhin ito. Suji. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Kaya si Yun Kian ay sinadya mong ilagay dito para linlangin ako. Kung gusto mong, subukan ako gamit si Yun Kian. CJ, bibigyan kita ng gusto mo.
Kuya Chu, ikaw ba yan? Lanan, Kuya Chu. Na nakalimutan kong dalhin ang tuwalya. Pwede mo ba akong tulungan na kunin ito? CJ. Kukunin ko para sa'yo. Si Yun Kian, palagi niya akong pinapakitaan ng kabaitan. Plan ba ito ni Suji at ng lalaking yon? Heto. Kuya Chu, ano ang gagawin mo? Hindi ba't ito ang gusto mo? Kuya Chu, ano ang sinasabi mo? Narinig ko ang sinabi mo sa tatay mo. At saka, sa bahay, hindi mo ba ako palaging pinaparamdam ng mga pahiwati? Kuya Chu, lumabas ka muna, pwede ba? Pag sinabi kong lumabas ka, edi lumabas ka. Pasok ka na. Ano ba tingin mo sa akin? Pasensya na, labas muna kayo. Pasensya na. Pakiusap, labas muna kayo. Chachen! Gago ka, ano ba ginagawa mo? Ikaw na maligo. Hintayin kita sa labas. Hindi ah. Yun Kian. Kung talagang galing kay Xujito, dapat hindi niya ako tinanggihan kanina. Pero kagabi naman, di ba tayo ay? Chu, basa ka rin, baka gusto mong. Maligo ka na rin. Nagpapakipot o ayaw talaga? Ayaw niya talaga sa akin. Hindi, subukan ko ulit. Chu, ano ba gagawin mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Nako, ano ba gagawin ko? Nako, baka naman talagang. Sineryoso ni Chu yung sinabi ng tatay ko. Sa paningin niya, dapat gusto ko siya. Paano kung pagkatapos sabihin niyang matulog kami ng magkasama, ano gagawin ko? Chu, may kailangan ka ba? Chu, ano ba gagawin mo? Chu, ano ba gagawin mo? Wag naman. Chu, mali ito. Base sa hinala ko. Dapat si Kian ay mas aktibo. Pero kanina pa, ilang beses na niya akong tinanggihan. Baka nagkamali ako. Kung talagang pinadala ni Suji para tuksuhin ako, edi. May pagkakataon pa siyang magkamali, ang gabi ay mahaba. Marami pa akong oras. Biro lang, huwag na tayong matulog sa sahig. Sa kama na tayo matulog. Ha? Akala mo ba may gagawin sa iyong masama si Chu? Hindi naman, Chu. Tara na, matulog na, inaantok na ako. Ano ba gagawin ko? Baka talagang gusto ni Chu. Pag niyakap niya ako, tatanggihan ko ba? Ay, mabait naman si Kuya Chu. Pero, hindi talaga tayo pwede. Kuya Chu. Kuya Chu, pasensya na.
Ang weird. Nasaan na si Kuya Chu? Pero kagabi, parang wala naman siyang ginawa sa akin. Kian, ano ba yung ugali mo? Bakit ka nagiging tamad? Hindi tulad ni Xiaoxu. Maaga gumigising para magluto ng almusal para sa kin. Tay, kailan pa kayo naging close ni Kuya Chu? Ano ba ito? Ang tanga mo. Siyempre mabait ako sa manugang ko. Hindi ba? Ano bang sinasabi mo? Kian, kumain ka na. Pagkatapos, dadalhin natin si dito sa ospital. Kakausapin ko yung ospital. Para maasikaso agad ang operasyon. Tay, pumayag ka. Siyempre naman. Kung hindi, sayang naman ang kabutihan ni Xiaoxu. Bukod pa, kung ikakasal kayo balang araw, ako. Tay, tumigil ka na nga. Kuya Chu. Ako. Kian, kumain ka na. Pagkatapos, alis na tayo. Kuya Chu. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, kahit magpakapagod ako, babayaran ko talaga. Ano ba yan? Ako naman ang kuya mo. Dapat ko itong gawin. Bukod pa, pinsan mo si Tsuji, alam niya. Napapayag din siya sa ginawa ko. Ano yon? Wala. Sige, kain muna tayo. Hindi pa ba tayo uwi? Maaga pa, ano ba yung pagmamadali mo? Gusto ko. Pagkatapos kumain, dalhin kita mamili ng damit. Dalaga ka na, araw-araw naka-uniforme sa bahay. Ano ba yan? Si Tsuji lang ang makakaisip niyan. Kuya Chu. Sige, bilisan mo na. May kasama pang kabit. Hayagang naglalakad-lakad. Kumusta? Ano pong damit ang hinahanap ninyo? Para sa kanya, pili ka ng ilang damit. Sige po, sir. Miss dito po kayo. Ma'am, swerte po kayo. Ang asawa ninyo. Halatang matagumpay, sinamahan pa kayo. Dito mismo para mamili ng damit. Mali po kayo, hindi kami mag-asawa. Subukan mo itong isa. Kuya Chu. Ang mahal nito. Subukan mo, baka bagay sa'yo. Sige, subukan ko. Miss dito po kayo. Naku, ang daming damit. Dagdag pa sa ospital ng tatay ko, kahit maging katulong ako ni Kuya Chu. Habang buhay, hindi ko mababayaran ang lahat ng ito. Kuya Chu, ano ba? Wala. Magpalit ka sa harap ko. Ano? Ayaw mo. Hindi magpapalit na ako. Bobo, nagbibiro lang ako. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Sige, magpalit ka, hintayin kita sa labas. Teka, Kuya Chu. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Tungkol sa asawa mo. Nagloloko siya.
Kian, kung tama ang alala ko. Malayong kamag-anak ka ni Suji. Tinatawag mo siyang ate ngayon sa harap ko. Sinisiraan mo siya. Sa tingin mo, tama ba yun? Hindi, Kuya Chu. Hindi talaga ako kamag-anak ni Suji. Hindi kami magkakilala dati. Pinapunta niya ako para maging katulong ninyo. Para akitin ka. Kuya Chu, maniwala ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Ito. Nagsimula ilang araw na ang nakalipas. Dito siguro. Hindi ko lang alam kung matatanggap ako. Kamusta? Ako po ay nag-a-apply. Pasok. Sabihin Montag. Ano ang mga talento ninyo? Marunong akong mag-alaga ng bata, napakagaling ko, at marunong din akong kumanta. Marunong akong mag-split. Ikaf? Ano ang talento Montag? Ako, marunong akong maglaba, magluto at maglinis. Sabi ko, Hiya, hindi mo ba talaga iniisip na may ganito? Kagandang bagay. Ibig kong sabihin, 80,000 piso para sa isang katulong. Akala mo ba talagang maglalaba at magluluto ka lang? Ano ang pangalan mo? Yun Kian. Maligo ka. Sabi ka maligo ka. Sa banyo. May imported na sabon na binili ko, magbabad ka ng matagal. Kayong mga ito, hintayin ninyo rito. Sumama ka sa akin. Kian, DIBA? Pagkatapos mong maligo, isuot mo ito. Ratsu. Ang ikli naman ng damit na ito. Nag-apply ka sa akin. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Chu, wala naman akong hinihinging sobra. Sinasabi ko lang na sumunod ka sa gusto kong suotin. Tama ba? Hindi kita pipilitin. Dahil nagpunta ka rito, ibig sabihin kailangan mo ng pera. Nakita mo na ang mga tao sa labas. Sino ba ang hindi mas magaling sa'yo kung hindi mo susundin? Ang gusto ko, baka sila na lang ang pipiliin ko. CJ, isusuot ko. Rat, tapos na ako. Talagang perpekto. Totoo nga na ang damit ang nagpapaganda. Hindi ko akalain na ikaw, isang probinsyana. Pagkatapos maligo ay napakaganda pala. Kung ako ay lalaki, hindi ko rin mapipigilan. Sige. Napagpasyahan ko ng kunin si Yun Kian. Umuwi na kayo. Akala mo kung sino ang kukunin, isang probinsyana pala. Talaga, wala bang taste? Tara na mga ate, sayang ang oras. Walang kwenta. Ako ang napili. 80,000 bawat buwan. Kung maganda ang performance mo. May bonus copy Bonus? Anong bonus? Kian. Ikaf. Nagmamadali kang kumuha ng pera. Madam, sa totoo lang, may sakit ang tatay ko at nasa ospital. Kailangan ko ngayon ng pambayad sa operasyon. Sige, alam ko na ang sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala, gagaling ang tatay mo. Maraming salamat, Madam Xu. Kaya ang ibig mong sabihin, noong unang beses kitang nakita sa bahay, suot mo ang damit ni Suji. Kaya pala, sakto kasi noon nakainom ako ng kaunti.
Kung normal na araw, hindi ko basta-basta yakapin ka. Lahat ito ay inayos na ni Tsuji ng maaga. Kaya, ang trabahong ibinigay sa iyo ni Tsuji ay panatilihin ako sa bahay para walang oras. Na malaman na siya at yung lalaking yun ay naglalandi, tama ba? Hindi. Suji. Grabe ka talaga. Noong una, pinapasok niya ako bilang katulong sa bahay ninyo. At pinasuot ng mga damit na malaswa. Noon pa man, hinala ko na baka pinapaakit niya ako sa iyo. Pero, dahil malaki ang sweldo, sumunod na lang ako. Sa lahat ng sinabi niya, hanggang sa isang araw, narinig ko. Ang usapan niya sa telepono. Doon ko lang nalaman. Anong nalaman mo? Lahat ito ay plano laban sa iyo, Chu. Anong plano? Nagkunsaba siya sa lalaking yun para mahuli ka. Na nagluloko sa asawa. Para mapalayas ka ng walang dala. At masira ang pangalan mo. Kian, ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Ang asawa mo, gusto kanyang palayasin ng walang dala at sirain ang pangalan mo. Para makuha niya lahat ng ari-arian mo. Ano yung ingay? Parang galing sa fitting room. Tignan kaya natin. Huvak na. Kakapasok lang ng 2 bisita. Baka enjoy pa zilan gayon. Aba, palayasin ng walang dala. Suji, naghahanap ka ng away. Kung gusto mong maglaro, sasabayan kita hanggang dulo. Pasensya na, Chu. Noon, yung pambayad sa operasyon ng tatay ko. Siya lang ang may gustong tulungan ako. Ang bagay na ito, ako na ang bahala sa huli. Tungkol sa'yo, bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Ang dahilan kung bakit ko tinulungan si Mrs. sa mga bagay na ito, ay dahil nangako siya sa akin na pagkatapos ng lahat. Tutulungan niya ang aking ama na bayaran ang operasyon. Pero nang maglaon ay nalaman ko na wala siyang pakialam sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, Chu, ang aking ama, ay hindi na makakabalik sa ospital. Lalong hindi makakapagpa-opera sa espesyalista. Chu, napakabuti mo sa akin. At sinagip mo pa ang buhay ng aking ama. Hindi ko na kayang itago pa sa iyo at marami rin akong kasalanang ginawa para kay Suji. Kumuha ako ng maraming litrato namin dalawa. Pasensya na, Chu. Alam mo ba kung sino ang lalaking yon? Base sa narinig ko sa telepono, isa siyang kasamahan niya. Kasamahan? Suji. Hindi ko alam kung gaano katagal mo na akong niloloko. Pero kung gusto mo lang talaga na maghiwalay tayo, pwedeng-pwede naman pero ginamit mo pa ang ganitong masamang paraan. Para mapalayas ako ng walang dala. Ang bagay na ito, hindi ganoon kadaling lutasin. Sabi mo, Boss, nalaman ko na. Zhao Kai ang pangalan. Kasamahan ni Chu. Kaninang umaga. nakita silang dalawa ng mga tauhan ko. Masayang pumasok sa paaralan. CJ, alam ko na. May isa pa. Yung gatas noong gabing yon. May hinalo talaga, kaya noong gabing iyon. Nangyari ba talaga? Yung gatas, inilagay niya talaga sa ref ng maaga. At sinabihan niya akong painumin ka. Ang plano niya, pagkatapos ay aalis na ako, pero Pero ano? Pero baka kulang siya sa karanasan, sobra ang inihalo. Nang ihulog mo ako, nawalan ka ng malay. Para kunwari, nangyari talaga, ginulo ko ang buhok ko. Kaya pala sa bahay, ayaw mo talaga. Akala ko. Nangyari na, bakit ganun pa rin ang pakiramdam mo? Kaya pala. Malinaw na ang lahat. Chu, alam kong mali ako. Pero sana huwag mong isisi sa aking ama. Ako ang mananagot sa mga ginawa ko. Hoy, sige na sige. Ikaw lang ay isang kasangkapan, may utang may bayad. Hindi ko naman sasaktan ang isang dalagang tulad mo. Walang kwentang away kung wala kang yung kian-kian. May darating na likian-kian. Mas mahirap pa ang kalaban ko. Kuya Chu, ang ibig mong sabihin. Susunod, sundin lang ang aking plano. Sige Kuya Chu. Magbihis ka na, aalis na tayo. Sir, kamusta ang suot ng iyong lady? Maganda, ipabalot mo na lahat. Sige sir, sandali lang. Ingat po sir. Naku po, ang laki na ng edad ng lalaki. Ang lakas pala, kanina silang dalawa. Isang oras sa fitting room.
Kuya Chu, ilang beses na tayong nag-ikot dito. Ano ba talaga ang balak mo? Tingnan mo sa likod mo. Huwag kang magpanik, baka tayo makita. Kuya Chu, sino ba yun? Kung tama ang hinala ko. Siyang tao na pinadala ni Suji. Akala ko ba si Imreksu ay may backup plan? Kuya Chu, kung alam mong may nag-spay sa atin, bakit mo hinayaan na makunan tayo? Narinig mo na ba ang pain na isda ngayon si Suji? Kasama ng kanyang kabit, malamang meron na. Maraming litrato nating magkasama. Sa ugali nila, hindi magtatagal at kikilos din sila. E di Kuya Chu, mawawalan ka ng lahat. Kuya Chu, balak mong gamitin ang plano nila. Mahal. Si Chuchen pala para kay Yung Kian Kian. Ang lakas gumastos. Tingnan mo ang mga daladala. Malaki ang nagastos. Pera mo yan eh. Chochen, babayaran mo lahat ng double. Huwag kang magmadali, mahal. Kapag nakuha na natin ang ebidensya, pauwiin natin na walang dala at sisirain ang pangalan. Sa araw na yun, si Yung Kian Kian ay isa lang naming piyesa. Pag nawala na si Chochen ng lahat, papabalikin ko sa kanya ang lahat ng akin. Isusuka niya lahat. Ang galing ni Chuchen, fitting room pa. Ang tagal pa raw nila doon. Hindi ko akalain, yung walang kwentang lalaki na yun sa akin. Tapat at matino. Pero sa labas, ang gulo mo. Ano to? Naglalaro ka na ng apoy? Anong pinagsasasabi mo? Si Chuchen na walang kwenta. Pareho lang kaming nagtitiis. Pero kapag kasama kita, Nararamdaman ko ang kiliti. Gayon. Halos kumpleto na ang ebidensya. Pagdating ng panahon, pwede na nating paalisin siyang walang dala. naayos mo na ba ang abogado? Pero kailangan pa rin nating mahuli sila sa akto. Paamas ka pa ni paniwala. Walang problema, papagawa ko kay Yung Kian Kian. Si Yun Chen Chen. Mapagkakatiwalaan ba yan? Relax ka lang. Walang Malaysia yang tanggang yun, madaling lokohin. Balita ko, milyon ang gastos sa operasyon ng tatay niya. Magbabayad ka talaga? Kasinungalingan lang yon para maloko siya. Kapag naalis na si Chochen nang walang dala, Si Yun Chen Chen. hayaan na lang nating magdusa. Talagang ikaw ang aking mahal. Ang lupit Montag. Sa mundong ito, tangang-tanga lang ang maniniwala sa akin, niloloko ko lang siya. Hindi ka ba natatakot na isumbong kanya? Kapag naisip niya yon, huli na ang lahat. Kung magsumbong man siya, sa mata ng iba, isa lang siyang kabit na gustong umangat. Sa edad niya, imposibleng wala siyang pakialam sa dignidad. Di biya? Tal agang ikaf yan. Mahal. Kuya Chu, ito ba ang opisina mo? Ang laki. Sanayin mo agad. Ano po, Kuya Chu? Boss. Nakuha na lahat. Yung dalawa, pumada sa parke tapos derdiretso na. Nakinit. Kasama si Chochen na walang kwenta. Pareho lang kaming nagtitiis. Kasama ka, talagang napakahirap para sa'yo, Suji. Kuya Chu, Tanungin mo kung ano ang gusto niya. Tanungin mo kung ano ang plano niya. Kian Kian, pwede ka bang magsalitan gayon? Rexu, pwede akong magsalita ngayon. Sabi mo,
Ngayong gabi, maghanap ka ng paraan. Para makipag-check in kay Chuchen. Nang Rexu, ikaw naman. Huwag kang mag-alala, ito na ang huli. Pagkatapos ng bagay na ito, ay ayusin ko na ang operasyon ng tatay mo. Rexu, dadalhin ko si Kuya Chu para mag-check-in. Tapos, Sabi ko sa'yo, bata ka, nasiraan ka ba ng ulo? Mag-check in? Siyempre gagawin ang mga bagay sa pag-check-in, pero huwag kang mag-alala. Yang basura na yan, hindi ka masyadong mapapahama. Pag medyo matagal na, dadalhin ko ang mga tao para mahuli kayo. Rexu, talagang wala kang pinipiling salita ha. Sige, good luck na lang. CJ, Rexu. Naiintindihan ko na. Sabi nila, 100 taon para magkasabay sa bangka, 1,000 taon para magkatabi sa kama. Sa mga nakaraang taon, ang katabi ko sa kama ay isang babaeng may pusong ahas. Kuya Chu, ano ang susunod nating gagawin? Ayaw niya tayong mag-check-in. Mag-check-in tayo para makita niya. Tiyan, papasok sila para hulihin tayo. Sa hindi tamang relasyon. Ngayon, malayo ka sa akin. Gusto mo bang tanungin tayo? Kung tayo ba ay magkaibigan lang? Pero Kuya Chu, Panggap. Panggap, naiintindihan mo ba? Assistant Lin, sabihin mo. Paano tayo magmumukhang nasa hindi tamang relasyon? Tinatanong mo ba ako? Siyempre naman, Presidente Chu. Baguhan pa ako. hindi halata. Lumabas ka. Sinabi ba ni Suji kung kailan siya darating? hindi, pero naipadala ko na ang room number sa kanya. Sige, ganito, pumunta ka sa banyo para magpalit ng robe, dito ako magpapalit. CJ, Kulang pa ng konti. Ay. Mas okay na ito. maganda ba? Kian. Magsuot ka na ng damit mo. Biro lang. Si Kuya Chu matanda na, mahina ang puso. Hindi na kaya ang ganitong kalokohan mo. Hindi matanda si Kuya Chu. Mahal, bakit ka nandito? Magaling ka talaga, Chuchen. Ang galing-galing mo talaga. Kahit kuneho, hindi kumakain ng damo sa sariling pugad. Pati yaya namin, hindi mo pinalampas. Mahal, pakinggan mo muna ako. Bitawan mo ako. Hindi totoo yan. Sasabihin mo sa akin na hindi totoo yan? Rexu ako. Tumahimik ka, nakita ko na mahirap ang pamilya mo. Kaya pinapasok kita bilang yaya sa bahay namin, tapos ganito. Ganito ka magpasalamat sa akin? Kian, okay ka lang? Kuya Chu, okay lang ako. Kuya Chu PA ang tawag. Ang close ninyong dalawa, ano ba? Ako PA ang nagestorbo sa inyo. Mahal, ako at si Kian. Hindi talaga yun ang iniisip mo. Chuchen. May ebidensya na, nagdadahilan ka pa. Bulag ako, nakasama ko ang taong tulad mo ng mahigit 10 taon. Buti na lang wala tayong anak, kung hindi, sisisi ako ng sobra. Chuji, huwag kang magalit, MR Chu. Grabe ka naman. Sino ka ba? Bakit ka kasama ng asawa ko? Ako? Katrabaho ni Chuji. Zhaokay ang pangalan ko. Kasama ko si Suji sa overtime, biglang may tumawag na estudyante. Nakita ka raw. Kasama ng isang babaeng hindi kilala, pumasok sa hotel. Pinakiusapan ko pa siya para sa'yo. Pero ikaw, Mr. Chu, grabe ka naman. Mr. Chu, Mag, sorry ka na lang kay Suye. Sorry? Anong sorry? Sorry?
Zhao hindi Montag Kailangang. Ipagtanggol ang ganitong klaseng lalaki, Chachen. Sasabihin ko sa iyo, sa pagpunta dito, tinawagan ko na ang pulis. Ang bagay na ito, hindi matatapos ng ganito lang. Suji, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Chuchen. Ikaw ang unang nagkasala sa akin. Huwag mong sisihin ako kung gaganti ako ng todo. Nakipag-ugnayan na ako kay Assistant Lin para ilipat ang mga shares mo. Lahat ay nailipat na sa pangalan ko. Sa tingin mo tutulungan ka ni Linbei? Chuchen, napaka innocent Montag naman. Nambabae ka habang may asawa ka. Pwede kitang paalisin ng walang daladala. Ano sa tingin mo? Kapag nawala na ang lahat sa iyo, mananatili pa bang tapat sa iyo si Linbei? Ang mabuting ibon ay pumipili ng matinong puno. Ang tagal mo ng chairman ng Chu Corporation. Hindi mo ba alam ang simpleng prinsipyong ito? Suji, sobra ka na. MS? Xu, nandito na kami. Captain Wang, tamang-tama ang dating mo. Gusto kong mag-report ng personal. Ang asawa kong si Chochen at itong babaeng ito, may hindi tamang relasyon sa hotel. Suji, ikaw. Captain Wong, tingnan mo. Hindi lang ng babae si Chochen. Gusto pa niyang saktan ako. MR Chu, pakisamahan mo kami, anumang problema. Sa headquarters na natin pag-usapan. Siege. Chu Chen. Ang asawa Montag. Alagaan ko ng mabuti. Gusto mong mamatay? Mr. Chu, magpakabait ka, Sage. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Baby. Sunod, kailangan nating mabilis na i-cash out ang shares ni Chachen. SA Corporation. Huwag kang mag-alala, itong bagay na ito. Pupanta AKO Bukas SA Chu Corporation. Para kay Linbei mismo ang mag-asikaso. And Rexu, pinapasubo mo ako kay Chachen, nagawa ko na. Ngayon nahuli na siya. Nakuha mo na ang lahat ng shares niya. Ang ipinangako mo sa akin dati. Anong ipinangako ko sa iyo? Dati, ipinangako mo sa akin. Kapag tinulungan kitang makuhin si Chachen, tutulungan mo ang tatay ko. Bayad sa operasyon. Yun Kian. Ang knife mo naman. Oo, pinazubo kita kay Chuchen. Pero lahat ng sinabi ko, pinaniwalaan mo agad? Nakakatawa talaga. Rexu, nagbabago ka na ba ng isip? Tama, buhay o patay ng tatay mo, wala akong pakialam. Hindi ako maglalabas ng pera para sa paggamot niya. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Yun Kian. Ikaf. Isang pangit na itik lang mula sa probinsya. Lumaban sa akin? Wala ka pa sa kalye, sa paningin ng iba. Ikaw lang ang kabit na ng akit ng asawa ng iba. Kapag sinabi mo ito, sa tingin mo may maniniwala ba? Paano ka naging ganoon kasinungalingan? Tama na, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga walang kwentang bagay na ito. Yun Kian. Kung marunong kang tumingin ng sitwasyon, baka isipin kong bigyan ka ng ilang libong piso bilang bayad sa hirap mo. Dahil kung wala ka, hindi ganon kadaling palayasin si Chochen nang walang dala. Pero kung hindi ka marunong tumingin, Mrs. Sue. Pagsisisihan mo ito. Pinakawalan mo lang siya ng ganon. Isang probinsyana lang siya. hindi naman siya makakagawa ng gulo. Tama ka. Xuye. Akala mo ba mananalo ka? Presidente Chu, kamusta ang palabas kanina? Magaling talaga si Captain Wang sa pag-arte. Sobra papuri mo, Presidente Chu. Tungkol naman kay Suji. At kay Zhao-kai, ang dalawang ito. Ano ang balak mong gawin, Presidente Chu? Presidente Chu. Ang damit Montag. Nakalabas na ang pine. Tingnan na lang natin kung gaano kalaki ang kakagatin nila. Dumating ka na, ate. Huwag na lang, Presidente. Siege, Presidente Xu.
Naayos na ba ang lahat? Ayon sa gusto mo, tinipon ko na. Alam ang sagot ng kumpanya. Interesado sila. Sa mga shares mo, Talagang interesado sila. Siege, Alarm Kaona. Mga kasama, marahil narinig nyo na rin. Ang inyong si Boss Chu, nagtaksil sa asawa. Kaya ang mga shares niya, nasa akin na ngayon. Pero bilang babae, natural hindi ko kayang panatilihin ang mga shares na ito. Kaya. Masyado kang mapagkumbaba, Boss Chu. Kung sa tingin mo, ang mga shares mo ay pang mainit na patatas. ipaubaya mo na lang sa amin. Salamat sa inyo, pero tungkol sa mga bagay na ito, hindi ako masyadong marunong. Ipagkakatiwala ko na lang kay Assistant Lin. Huwag kang mag-alala, Boss Chu. Mga kasama, mauna na ako. Grab naman si Xuye. Akala Montag kung sino. Akala niya talaga may shares siya sa Chu Group. Kung hindi lang inimbitahan ni Boss Chu, hindi ako pupunta. Pero nga pala, nasaan na si Boss Chun ngayon? Kian, umupo ka ng maayos. Kuya Chu, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Kanina, sabi ni Assistant Lin, pumunta na raw si Xujai sa Chu Group para ibenta ang shares. Bakit parang wala kang pakialam? Hindi niya mabebenta yon, bakit ako mababahala? Hindi mabebenta. Ano ibig mong sabihin? Noong kasama ko pa si Xujay, binigyan ko siya ng karagdagang seguridad. Pumirma kami ng kasunduan na kapag nagtaksil ako, wala akong makukuha. Kung nagtaksil ako, ang aking mga ari-arian at shares, ililipat sa kanya. Pero hindi naman ako nagtaksil, di ba? Ikaw mismo ang nakakaalam. Kaya alam mo rin na kahit nainom ko ang gatas na may lason, wala namang nangyari sa atin. Kaya, Matalino si Xujay. Kaya niya hindi binibigyan ng pera si Kian. Marahil nahulaan niyang magkasabwat tayo. Pero minsan, ang talino ay nagdudulot ng problema. Tiyak akala niya may nangyari sa atin noong gabing iyon. Kaya walang hiya niyang sinabing nagtaksil ako. Pero sa totoo lang, wala. Kagabi, dinala ka ni Captain Wang sa ospital para magpa-test, di ba? Walang nakitang anumang ebidensya mula sa akin sa katawan mo. kaya pala hinayaan mo lang si Xuji na pumunta sa Chu Group para magbenta ng shares at dito tayo nagtatago. Pero, bakit tayo nagtatago dito? Hintayin natin ang magandang palabas. Ang drama ni Naksuji at Zhao Kai. Hindi pa tapos. Ang drama ni Naksuji at Zhao Kai. Hindi pa tapos yan. Sabihin mo kapag nagtagumpay ang isang tao sa kanyang balak. Dapat bang magdiwang? Magdiwang, pumunta tayo sa hotel. Parang ito pa rin yung hotel na pinag-check-in na natin kahapon, di ba? Gusto ni Tsuji ng thrill. Kaya kung mag-check-in, dito talaga siya pupunta. Kuya Chu, tama ka talaga. Kuya Chu, hindi ba tayo pupunta ngayon para hulihin sila? Huwag magmadali kung pupunta tayo ngayon para hulihin siya. May 1,000 dahilan sila para sabihing walang nangyari sa kanila. Hintayin muna natin. Kapag hinog na ang bulaklak, pwede na nating pitasin ang bunga. Kuya Chu, ang tagal na nating naghihintay dito. Hanggang kailan pa ba tayo maghihintay? Malapit na. Linbei, dalhin mo na ang mga tao pataas. Kuya Chu, sino ang ipapataas mo? Malalaman mo rin mamaya. Yung pera. Naipasok na ba sa account mo? Siyempre, kaya nga ako sumama sa'yo ngayon para magdiwang. Ikaf naman. Bakit ang bilis mo ngayon? Hindi ba't noong nakaraang araw? Yun na yun? Ano? To? Titingnan ka o.
Anong nangyari? Hindi ba't hindi tayo tumawag ng room service? Palisin mo na lang. Nandiyan na. Sino yan? Lily, Ikaf, bakit ka nandito? Sino ka? Bakit ka pumasok sa kwarto namin? Ito ba yung sinasabi mong importante? Hindi, Lily. Kai. Sino siya? Zia. Ako ang nobya ni Zhaokai. Sino ka? Ano ang sinasabi mong Kai? May nobya ka? Bakit mo di sinabi sa akin? Suye, Pekingan Montag ako. Hindi ganyan ang iniisip mo. Lily, uwi muna tayo, okay? Pag-uwi ka na lang. Ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Tuso. Val Angia. Lily, paano mo nalaman na nandito ako? Siyempre, ako ang nagsabi sa kanya. Chuchen, Ikaf. Bakit ka nandito? Hindi ba't nahuli ka? Dahil sa'yo, nahuli ako. Pero nung imbestigahan ng mga pulis, hulaan mo. Wala akong kasalanan. Kaya pinakawalan ako. Ikaw, nasa harap ka na, nasa likod ka pa. Buntis na ang babae, nasa labas ka pa. Nagkakalat sa iba. Naku, ang mga tao ngayon. Talagang wala ng moralidad. Chuchen, tumahimik ka. Lily, Pekingan Montag ako. Hindi ganyan. Kasama ko lang itong matandang babae. Dahil sa pera ng asawa niya. Maniwala ka sa akin, Lily. Kai. Ano ang sinasabi mong Kasama ko lang itong babae. Dahil sa pera ng asawa niya. Kai. Ano ang sinasabi mong Akala mo ba magkakagusto ako sa'yo? Matanda ka na? Gusto ko lang makuha ang pera ng asawa mo. Pa may makuhang porsyento. Pa sa mas magandang buhay. Namin ni Lily. Lily, maniwala ka sa akin. Kai. Tuso at walang hiya ka. Kapag nagwala ka pa sa hap ko, talagang gaganti ako. Kai, gago ka. Palagi akong naniniwala sa'yo. Sinabi ko pa sa mga magulang ko na nagtatrabaho ka ng maayos para sa kinabukasan natin. Lily, para sa kinabukasan. Natin, to Lily. Tama na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Isusumbong ko ang lahat ng ginawa mo. SAMG Police. Maghintay ka lang, makukulong ka. Lily, mali ako, Lily. Hatabarin Montag ako, okay? Lahat ng ginawa ko. Pa sa kinabukasan natin. Suji, tingnan mo. Ito, ang lalaking hinahanap mo sa labas, ito. Ang lalaking hinahanap mo sa labas. Kaya. Nandito ka para pagtawanan ako. Ang lalaking gusto ko. Kahit bulok na sa buto. Gusto ka OPRen. Tama na, huwag kang umiyak. Chuji, ano ba talaga ang gusto mo? Suji, akala mo magagawa mong galawin ang perang yon? Ano ang ibig mong sabihin? Mag-transfer ka lang, malalaman mo. Hindi pwede. Anong ginawa mo? Ang perang itinransfer ko sa'yo. Pera lang yan ng kumpanya. Hindi, pera yan para sa shares ko. Shares? Anong shares meron ka? May pinirmahan tayong asset agreement kung magloko ka sa pag-asawa. Lahat ng shares mo, ililipat sa pangalan ko. Pero hindi ako nagloko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pwede. Kasama Montag si Yung Kian. At least ilang bises na kayong nagkarelasyon. Hindi ka nagloko. Hindi ako naniniwala. Vida akong magtestigo para kay Mr. Chu. Captain Wong. Bakit ka nandito? MS Chu, hindi ko pakialam kung nagloko ka sa pag-asawa. Pero ikaw ay sangkot sa pagnanakaw ng ari-arian ng iba. Kaya samahang Montag muna ako. Wala akong ginawa, Captain Wang. Huwag kang makinig sa isang salita ni Chachen. Su, talaga bang wala? Noon, nangako ka sa akin na tutulungan mo ako. Naakitin si Chachen at tutulungan mo ang tatay ko. Sa bayarin sa operasyon. Toma, Yun Chen. Ikaw ay talagang naibo. Pinagawa ko sa iyo na akitin si Chachen. Pero lahat ng sinabi ko, pinaniwalaan mo. Nakakatawa talaga.
Nag-record ka pa. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo nung gabing iyon? Sabi ko, magsisisi ka talaga. Ang cute-cute mo. Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Gagapangin ko ang mukha mo. Tigil. Kung wala si Kuya Chu, baka patay na ang tatay ko. Nagsisisi na ako sa mga maling bagay na ginawa ko para sa'yo. Paano ko muling gagawin ang masama kay Kuya Chu? Pasensya na Kuya Chu. Kapitan Wang, ang mga sinabi ni Ianye, huli. Narinig niyo lahat yon, di ba? Dalhin niyo silang dalawa. Hindi Chuchen. Ilang taon na tayong mag-asawa, hindi mo pwedeng wala kang awa. Tama, ilang taon na tayong mag-asawa. Pero pinagamit mo si Yan para akitin ako. Nilagyan mo ng droga ang gatas ko, nakipagsabuatan ka pa sa lalaki sa labas. Para nakawin ang aking mga ari-arian, Suji. Ang tao ang gumagawa, ang Diyos ang nakakakita. Ikaw mismo ang sumira sa iyong kinabukasan. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero hindi mo pinahalagahan. Mahal. Nagkamali ako. Tama na. Huwag mo na akong tawagin ganyan. Nakakasuka pakinggan. Huwag kang mag-alala pagdating mo sa kulungan. Agad kong papapirmahin ni Assistant Lin ang divorce papers. Sa harap mo. Ayaw kong maghiwalay. Ang pagsasama natin ay para lang makaraos sa buhay. Ang pagsama mo sa kanya. Para lang makahanap ng kasiyahan, di ba? Ang mga sinabi mong yon. Kapag inulit ko, nakakadiri talaga. Kapitan Wang, salamat. Dalhin niyo. Ayaf K.O. Bitawan niyo ako. Yan huli. Bagamat biktima rin ako dahil sa humanitarian reasons. Bibigyan kita ng 1 milyon. Ang sanggol sa tiyan mo, ikaw ang bahala kung ipapalaglag o itatago. Hindi na, Boss Chu. Salamat sa pagpapalam sa akin ng katotohanan. Kuya Chu, Ano yon? pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo noon. Ngayon, tapos na ang usapin ni Natsuji at Saokai. Natapos na. Pupunta ako sa pulisya para aminin ang mga kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tataka sa responsibilidad. Ano ang sinasabi mo? Kuya Chu, alam kong mabuti kang tao. Ako ang may kasalanan sa iyo. Ako. May sakit ka ba? Ginamot ko ang tatay mo, gumastos ako ng malaki. Ngayon, magpapakulong ka na lang. Mahigit 1 milyon yon. Akala mo ba galing lang sa hangin ang pera ko? Alam ko na. Ano ang alam mo? Kuya Chu. Huwag kang mag-alala. Malinis ako. Yun Kian. Sa paningin mo. Isa akong manyakis, di ba? Pero, hindi ko talaga alam kung paano ko babayaran ang 1 milyon mo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa opisina? Kuya Chu, ito ba ang opisina mo? Ang laki. Sanayin mo agad ang sarili mo. Ikaw ito, di ba? Hindi ko inakala, isang katulong. Graduate pala ng Qinghua University. Ako. Kung hindi ako nagkakamali. Kakagraduate mo lang ng maospital ang tatay mo. Hindi ka agad nakahanap ng mataas na sahod. Kaya ka napunta kay Xujay, di ba? Opo, Kuya Chu. CJ, tapos na ang usapang iyon. Pero ikaw, mula ngayon, magtatrabaho ka sa kumpanya ko para bayaran ang utang mo. Kuya Chu, ako. Pero huwag kang umasa na bibigyan kita ng espesyal na trato. Ang Chu Group walang lugar para sa tamad. CJ, Umuwi ka na baka bukas. Unang araw mo pa lang ay late ka na. Nga pala. Paalala ko lang kahit nagtatrabaho ka sa araw sa opisina. Pag uwi mo sa gabi, trabaho mo pa rin bilang katulong. Ikaw pa rin ang gagawa. alam ko na, Kuya Chu. Ano ba ang nangyayari sa sales department? Biglang gumaling. Tumalon ng ilang beses ang performance. Hindi naman kung hindi dahil sa magaling na pamumuno ni manager yon. Manager yun.